Ating lahat. Amen. Without further ado, ay tumayo na po tayo. At buksan po natin ang ating kanal na kasulatan dito po sa Book of Proverbs, Kawikaan 20, talata po ay 7. Proverbs 20 verse 7. Sabay po natin itong babasahin o ang ating text ngayong umaga bilang ating referensya sa pangaral about the celebration of Mother's Day. Yan. Okay, isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At tayo pong lahat, tumayo na ang Open Bible in the Book of Proverbs, chapter 20, verse 7. Are you there? Okay, sabay-sabay po natin basahin. Bible say, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Natiling na tayo at mandali tayo manalangin. Panginoon, salamat muli sa buhay, sa katakasan, sa pag-ingat at sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa araw na ito na maganda at celebration day, Panginoon, Father's Day, once a year. At tulungan po yung lingkod na may mga sakay may kanyag. At maunawaan namin, maintindihan ang iyong pangangaral sa amin sa umagang ito. At ihanda mo po ang aming mga puso sa pagtanggap o Diyos ng espiritual na pagpapala at anumang hadlang o distraction, away, mga bagay na pagalisan sa aming buhay, aming munang sinasantabi at bigyan ng daan ang pagkakataon ito upang amin pong pakinggan ang iyong pagpaparangal sa mga tatay. Anumang kasalanan, maaaring maging hindang napahayag namin. Gawa ng kaaway sa aming pero pinatakbil po namin sa pangalan ng Panginoon Kristo namin siyang tinataboy sa aming prosesya at sa Ibalista. Pangalan ni Jesus, aming hinihiling po lahat. Amen. Thank you and be seated. Okay, obviously, ating paksa ay tungkol sa integridad. Ano po? At ito may kinalaman sa very special day, yung celebration ng Father's Day. Yung pinamagatan natin itong ayon din sa kanta kanina, walking in integrity, the mark of a godly mother. I do not know if you are being familiar with the short film, yung My Father is a Liar. My Dad is a Liar. Made in Thailand yata ito. No? Doon kasi pinapakita na isang tatay na siya ay kind and sweet, okay, at talagang para sa anak niya siya ang kanyang superhero. Lagi siya nakangiti, laging parang wala siyang problema. Pero, ang title nga, my Dad is a Liar, kasi nga, hindi niya ipinakita ang kanyang kahirapan. No, yung mga sakripisyo ng kanyang pinagdaanan. No, para lang sa kasiyahan ng kanyang anak. Laging parang okay siya, ganyan. Pero behind the smile, ay punong-puno ng sakripisyo at mamahal sa kanya. Walang perfectong tatay, no? Pero huwag natin tingnan yung kanyang doon, yung sabi natin, ang tingnan natin doon yung kanyang sakripisyo at pagmamahal. Para lang sa kasiyahan, no? Yung kanyang sino gagawin ng isang ama. Okay? Upang magampanan yung kanyang God-given duty. No, yung pagpoprotekta, pagiging ehemplo, pagtuturo, at pag-provide. So lahat ito ay larawan o ekspresyon na pahayagan ng pagmamahal ng isang ama, no? Sa kanyang anak. Okay, dito sa ating text, yung Hebrew word ng salitang integrity means fullness. Ano
ibig sabihin nito, yung bang sa lahat ng aspeto ng isang godly father, ginugovern ito yung mga timeless principle ng banal na kasila. I mean, pag siya gumawa ng desisyon, lagi naka-anchor yun sa salita ng Diyos. Okay? At di lang yun, consistency, ang ibig sabihin nito ay maging sa privado man o public places, he is the same person. No? Hindi siya yung nagpapakita ng tao. Siya na yun. Diba? At blamelessness, hindi yung, ay, hindi mo siya masisisi na, ay, ikaw, iba naman yung tinuturo mo sa sinasabi mo. Diba? Iba yung sinasabi mo, iba yung pinamumuhay mo. Hindi mo siya mapinta sa, ano? So, historically, kaya may Father's Day, obviously kasi nga may Mother's Day. Ano po? But biblically, babalik pa tayo doon sa Old Testament time, Exodus chapter 20. No? The first command with a promise, honor thy father. And sabi doon, oh, this is why, sabi mo ba na nakasulatan? Dahil nga, hindi mo ba i-honor yung taong nagkasakripisyo? Para sa sarili, no? Para mapabuti at maging masaya. Okay? So ngayon, Father's Day, it's time to honor this sacred, God-given duty, no? At tayo ay nagpapasalamat sa mga taong ginamit ng Diyos historically. Simula kasi yan yung panahon ng Mother's Day. At ayun, Father's Day, kasi ang history nito ay mayroon isang veterans na soldier na ayun nga, namatay yung kanyang asawa at yung bilang isang soldier at ama nagsakripisyo siya pinagparin niya pa rin. So, isip eventually na dapat sana meron din Father's Day kasi Father's Day pa. Pinaalala niya yung dapat parangalan din yung tatay. Yan ang history. Okay, what does it mean for a father to walk in integrity? Ano yung ibig sabihin natin? Sabi sa ating text kasi, the just man walketh in his integrity. Yung the just man kasi is referring to a godly father. Lumalakat is a figure of speech. Ang ibig sabihin nito, ipinamumuhay niya ang kanyang pananampalataya. At sabi doon, and his children are present after him. Mapalad ang mga anak na siya ang sinusundan. Kasi maganda ang tawag niya. Sa Tagalog, ang integrity, simple lang, katapatan. Diba? Okay, so may 5 tayo dito yung roles ng isang godly father kung saan ay karapat-dapat siyang parangalan. Dahil una ay iniutos ng ating Diyos na honor for this is right. At may blessing, long life. Ikaw ay una, yung pagiging provider. No? Ang isang ama ay pinamumunahan ng kanyang family, no? Spiritually. So, pag sinabing to define, protector is the one who protects. No? Ito ay natural para sa isang ama. No? Yung lagi tayo marunong para pagtanggol ng ating anak. Maraming bagay sa isang sanggol lang na tayo lumayo to illustrate, no? Katulad sila. Yung sa tatay, siyempre, nagpo-provide siya. No? Hindi kailangan turuan tayo mag-provide para sa ating mga anak. Natural yun para sa atin. Alam natin yun, tatay tayo eh. Diba? So lahat gagawin ng tatay para sa pagkatao, pagkatao. Pero bakit niya ginagawa yun? Diba? Sa pagmamahal sa so, meron tayong pinagdadaanan, no? Sa ating mga provide. Ito nga yung providing means more than food or shelter. Of course, naalala ko nun, may narinig ako nun, no? Kasi pag nanliligaw ka na, ang itatanong sa'yo ng magulang ng babae, bakit ikaw kaya mo na bang bumuhay ng pamilya? Diba?
Kasi yun yung basic necessities of life such as food, clothing, and shelter. So, dapat handa ka na, di ba, pag pag-aasawa. Hindi lang emotionally, ano ka na, mature ka na, enough to handle a relationship. Kasi for life dito, no? So, yung pagpuprovide ay hindi lang yung mga basic necessities of life, katulad ng pagkain, tubig, shelter na hindi maaaring wala sa isang pamilya. Kasi hindi tayo magpapatulong sa atin. So, ibig sabihin, kailangan. So, ang isang tatay, alam niya yun eh. So, he has to. I mean, kahit pagod, kahit puyat, kahit masama ang pakiramdam, gagawin mo. Kasi kailangan. May need eh. Mga need na hindi pwedeng wala. Kasi hindi masusustain ang ating buhay. Amen? So, his greatest duty is not just living but pointing others to Christ. Isa sa mga kasi we're talking here about Godly Father, yung pagpoprotect sa maling aral, importante. Kasi, logically, diba, hindi kumikilos ang tao ng labas sa kanyang pinaniniwalaan. Otherwise, you are innocent. Ang ibig ko sabihin, kapag tama ang doktrina mo, tama rin ang iyong practice. At magiging tama din ang iyong behavior. Change, ano yan eh, parang domino effect yan. So, kaya ang isang godly father, alam niya yung pananampalatayang tinitindigan niya. Okay? At ito ina-apply niya sa kanyang buhay. Pinoprotektahan niya rin yung kanyang mga anak mula sa mga maling aral at kasanayan. Okay? Yan. Katulad dun sa nabanggit ko kami ng sa aking hope yung short film. Alam ko, made in Thailand to, no? Doon talaga pinakita yung hindi lang yung ang pagiging ama, hindi lang yung pag-provide ng mga resources, kundi meron siyang a heart of care. Kasi ang motivation ng tatay, love yan, diba? So kahit mahirap ang buhay, magiging madali kapag meron yung sa yan yung love sa ating lalo na sa pamilya. Amen? Amen. Yan. Okay. So, mga kapatid, work diligently, no? Put your family's spiritual health first. Yun ang ating priority. Pangalawa na lang yung mga secondary, yung mga bagay, yung basic necessities of life, such as food, water, clothing, shelter, okay? Mahalaga pa rin na proteksyonan natin ang ating pamilya. Kung sinabi, we talk about family, that is referring to, siyempre, nandyan si ate, si kuya, si bunso, nandyan si misis. So lahat yan, may mga naniniwala. Ikaw na bilang ama, protector ka rin. Hindi lang protection mo sila sa mga danger o banta sa kanilang buhay na sugat, malaking banta ang maling aral. Hindi lang kaisipan, paniniwala. Amen? So sabi nga doon sa 1 Timothy 5:8, but if any man provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Ha? Pangalawa, God-given duty ng isang godly father kung saan ay karapat-dapat ng isang parangalan. Love. Dito tinutukoy love with affection and consistency. Actually, lahat ito yung 5 points natin, it has to do with that. Expression lahat ito ng may pag-protect, pagtuturo, pag-provide, lahat yan eh. Hindi mo na magpo-protect, hindi ka naman magtuturo, hindi ka naman, di ba? Magiging modelo sa iyong mga anak, hindi ka naman, wala ka naman pag-ibig sa iyong pamilya. So love is shown through presence, kindness, and constant care. So importante yung tinatawag na quality time with God. It is more precious than sabi nga ito. Something greatest gift na mayroon tayo, yung fellowship na mayroon tayo, kasi hindi natin hawak ang bukas. Diba? Maaaring isa sa atin, mawala na sa ating buhay at hindi na natin makita pa muli. Diba?
So, mahalaga yun na bigyan natin ng quality time ng ating family. Lalo sa mga panahong katulad nito, hindi naman laging Father's Day. I think it's a high time for us to honor our father. Maraming paraan, ano natin na-express. Hindi lang yung sila ay batilin, pasalamatan, okay? At, hindi lang yun, kundi alalahanin din yung mga panahon na mga cherished moment na nakaraan na pursuit natin ng mga panahon. So, lagi natin isipin na wala naman tayo sa mundo ito, walang ating magulang. Regardless of, tulad ng short film kanina, hindi naman perfecto yung tatay. Actually, nag-license sa kanya. Nag-pretend siya okay siya. Pero totoo hindi siya okay. Kasi ang trabaho niya doon, nagbubot sa construction siya. Janitor siya. Pero ang pinoproject niya sa anak niya, pag maganda, handsome siya, clean siya, neat siya, okay. Lagi siya naka-smile, nandun siya lagi, anong gusto ng anak niya, binibili niya. Pero behind that, sa trabaho, talagang million awis. Hindi nakita na ngayon kanyang provision. Okay. Kindness, no? Kindness, minsan napakita tayo ng simple kind of act of kindness, no? And constant care. Ako nga, yung mga anak ko kanyan, kahit na malalak na sila, minsan inahagin ko, tinikis ko kayo. Hindi ako naiiyak, sinasabi ko sa anak, love you lang, sinasabi ko yun. Hindi, alam naman nila ang dahilan. Bukod doon sa tatay nila ako. Okay, so speak and show love daily, never let it go unexpressed. When was the last time you told your daughter or your son, Nak, love you. Mga simpleng biro lang na gano'n. Love you, mga ganyan. O nahihiya kayo. Okay, nahihiya. Maano siya po ito. Hindi nyo pa nagawa. Kaya ang tanong mo, when was the last time you say to your daughter or son, love you, o inag mo yan, diba? Kasi, hindi naman natin pinapanalangin o i-adya ng pang. Darating yung panahon, baka mamaya hindi mo na masabi sa amin. Baka panginayaan mo yung mga panutang. Hindi ko na nasabi kung saan. Okay? So yun, very emotional ang Father's Day. Ayan. So, family thrives when they feel valued and accepted. No, kailangan, when you talk about, yung pagpaparangal sa tatay, hindi maiwasan na hindi mabanggit ang pamilya at yung asawa kasama sa pamilya. Isang ama dapat ay yung pagtanggap sa mga anak, ganun din sa asawa. Dapat maramdaman nila na kahit sila may mga pagkakamali, accepted pa rin sila. Kasi ganun ang minamahal natin yung kahinaan. Mahina sila, di ba? Hindi mo pwedeng mahalin yung malakas. Hindi mo pwedeng mahalin yung perfecto na. Amen? Hello? Amen. Sabi yata kayo ang dami na. So yun, value. Bigyan natin sila ng i-appreciate natin mga little things na ginagawa nila. Lalo ang nating mga asawa, no? Ang hirap maging nanay. Ang hirap. Ako naranasan ko yan. Okay na, kasi kahirapan nun, kasi nag-upload sa sumisid, tapos, napilitan ako na, ito naman ako pastor na. Naiwan sa akin si Eric ako nakipag-alaga. Ang hirap lang, kung ko na-appreciate ang mga nanay, I really appreciate ko mga nanay. Yung bang, parang kung nag-alaga ka ng baby, parang nag-troubleshoot ng engine, pag tumatok yung mga kina, titignan mo, katulad yung baby, pagka umuha ang baby sa gabi, tignan mo, pipitikin mo yung tiyan, kung baka may kapag ay umiyak, titignan mo baka gutom, titignan mo ng dede. Diba? O baka dumumi. Troubleshooting yan. Tapos kahit na, walang oras ang kanyang gising, So kahit puyat ka, pagod ka, kailangan. Lang nila ako. Laro ko ng basketball,
Isang ilang takbuhan pala, ayoko na, uwi na ako. Aba, nang tila ako, sobrang pagod ko. Sabi ko, ang daming enerhiya na wala sa akin. Nagala-gala ko ng pilit ko. Di ba? Kaya yung mga tatay din, i-appreciate din natin yung ating mga asawa. Yung mga gawaing bahay na walang katapusan, magbukas ka ng plato sa umaga, sa tanghali, sa hapon, bukas ka, walang katapusan yun eh. Oh, minsan pinapagalitan pa natin yung ating mga asawa. Okay. Di ba? I-appreciate nyo sila. Yung mga anak natin, ganun din. So yun no, speak and show love daily, never let it. Sabi nga doon sa Ephesians 6:4, Father, provoke not your children to wrath. Noong ako noon, ang aking estilo sa parenting sa anak ko, namamalo kasi ako talaga. Mahalak naman, pagpapaluin ko, di pa dumadaan ko yung sintirong iiyak na. Para di matuloy yung palo, di ba? Pero yung para sa isang tatay, papaluin ng anak, masakit ko sa tatay. Isa kaya. Kasi sinasawin ko siya. Di ba? Pero sabi doon, provoke not your children to wrath. Huwag naman maging embittered sa anak mo. Minsan nag-i-discourage mo sila. Pag lagi natin sila pinapagalitan, parang wala na silang ginawang mali. Di ba? Kung may ginawa ka lang tama, ano mo naman, yung positive reinforcement. Uy, ganda dito ah. Kung ano, kung mayroon ka naman nakikita ng may mga technique yan. Ay, okay na yan, kaya lang medyo yan pa ng konti. Amen. Maganda dating mo. Ano man tawag ko? Backhand. May tawag ko eh. Okay, sabi, husband, love your wives and be not bitter against the people. May salitang bitter. Nagiging makait eh, parang ang palaya. Yung panlasa ng isang ng asawa sa lalaki, sa asawang lalaki. Kasi nga kuminsan natin, kasi pinapagalitan, kasi kami mga lalaki, kuminsan kasi, na-abuse namin yung aming authority bilang asawang lalaki. Napapagalitan namin yung asawa ko. Ito lang luto ko, masyado namang gano'n, di ba? Alat naman. Kaya ako ganyan din, makalas ang pala. Actually, itong yung minsin ko mahirap panlasa niya, ako makalas ang panlasa. Alam ko, mali lang yan. Kaya lang, kuminsan, may ano rin ako sa kanya, yung, kaya natutunan ko din yung siya, nakapagalitan ko. Alat naman, hindi ko, kasi late reaction ko, dapat sana ako, okay na to, may bubawasan ko lang ang sarap na to. Gano'n eh. Okay, so sabi naman nila kasulatan niya. Pangatlo, being protector. No? Protector is the one who protect. Kanina provider, di ba? So discipline with wisdom and grace. Pag sinabing protection includes guarding character through loving correction. So ang ginamit dito sa Greek word is paideia, nang ibig sabihin na sila ay puprotektohan ko sila yung bang nakapantay lagi dun sa kanilang yung character development nila. Sawayin mo rin. Halimbawa, salita ka na, huwag mong sinisigawan yung nanay mo, disrespect yan. Maraming pinagdaanan yung bago mo naging nanay yan para ganyanin mo. Ako sinasaway ko eh. Kaya lang kuminsan kasi kung sila nag-uusap, pag wala ako, hindi nila pinaparinig sa akin. Pero pag ako narinig ko, sasaway, nananaway ako, mga kapatid. Oo. Pag mali gano'n ako. Pag mali, yan, papagalitan ko talaga. Kaya yun siya, nakawat ako niya. Hindi, ikaw naman, mga away ka na. Gusto mo ako nang-aaway eh. Nagre-review ko lang mga kapatid. Kasi yung expression natin mga tatay sa mga anak natin. Pinasaway mo siya. Ba't mo siya sinasaway? Alam mo, may hukay dyan anak. Hindi mo pa sabihin, mahulog ka dyan. Sawayin mo na. Kasi kami, tatay na kami. Kung baga saan, magulang na kami. Makakasal na kami eh. Lalo to, we are talking about godly father. Ano may alam kami sa kanal na kasulatan? So yun yung pinaka-pamalo natin. O yung salita ng Diyos. Pagtutuwid. Kaya tulad ng anak ko. Yung yung scholarship na. Kasi tumigyan kami ng hard time sa barangay. Siyempre kailangan na ng gusto magsinungaling.
Hindi. Sabi mo kay Iris, kahit hindi ka makapasa sa scholarship ko dyan, pero hindi tayo parang magsisinungaling. So, ano tinuturo mo sa anak ng integrity? Mahal yun. Hindi yung basta napupulot lamang. Kasi hindi kasi na-appreciate kasi nakatulong kang din ng anak ko sa financial na pangangailangan niya. Pero mas mahalaga yung integridad. Wala yung upas eh. Kung sabi ko sa text natin, mapalad yung mga anak na sumusunod doon sa tatay na lumalapat sa tatay. Sabi ng Bible, walk it, ginamit, walk it, present through present. Lifestyle na yun. Hindi yung bahagi ng kanyang pagkatao, siya na yun. Fullness. Pag dinifine mo man of integrity, aba, man of words yan. Hindi mo magkukompromise. So kahit na may mangyari na yung aberya o sabihin natin, hindi magandang nangyayari, tinitigan niya yung yan. So correction is training, not punishment, rooted in love. Yun ang sinasabi dito. So ating pagdidisiplina, ang motivation is pag-ibig. No? Kasi wala namang tatay na gusto mapariwaraan ang buhay ng kanyang anak. Wala. Hala nyo lang yung mga anak. Pero hindi kami ganun. Lalo na pag God the Father, talagang kung ano yung sinasabi ng banal na kasulat, ito yung aming komentaryo sa aming buhay. Paano namin hinahandle ang buhay ay nakatalo. Ito ang life's manual namin. Ito ang aming measuring stick. Otoridad ang salita ng Diyos sa aming buhay. Alam niyo mga kapatid, bihira yan ngayon sa panahon natin. Bihirang-bihira yan. Maninindigan na para sa katotohanan. Lalo-lalo na para sa pamilya mo. Amen? Amen. So, katulad niya, ito si Job, no? Who guarded and guided his children's heart. Alam niyo ba si Job? Kapag, kasi nga, sabi ng pinagmalaki siya ng Panginoon na righteous si Job. Isa sa mga expression ng kanyang righteousness, si Job eh? Prayerful siya. No? At ang uri o kinds of prayer, yung madalas na ginagawa yung intercessor prayer, ito ba yung pinapanalangin ng kanyang mga anak? Bukod sa nag-meron, of course, yung panahon ng mga Israelita ng araw, ang paraan ng nilang pagsamba sa Diyos, pupunta sila sa taas ng bundok, tapos gagawa sila ng altar, meron silang mga offering doon na binibigay para sa Panginoon siya. While praying for his children. Okay? So, pinapanalangin niya sila kung anong namamagitan siya, kung ano man yung naging kasalanan ng anak ko ng Diyos, patawarin mo siya, upload, protektahan mo sila sa mga safe traveling mercies nila, okay, sa mga paggawa nila ng desisyon, bigyan mo sila ng wisdom para hindi sila magkakamali. Protection mo. Yan ang godly father. Pinapag-pray mo yung mga anak mo. Ay ba, pinag-pray yung mga anak mo? Hindi. Amen. Oo. Makakalimutan. So yun, be watchful and gentle in guiding them. Sabi nga sa banal na kasi, Hebrew 12 verse 7, For what son is he whom the father chasteneth not? Ibig sabihin, kaya disiplina yung anak mo, bukod sa mahal mo yun, talaga tatay ka na kasi. Hindi mo kasi pwedeng disiplinahin yung anak ng kapitbahay mo. Ang ibig sabihin, tungkulin yun ng isang magulang ama. Gampanan mo yun sa anak mo. Amen? Amen. Kasi baka hindi sila dinisiplina, ang mundong ito, tuturuan sila ng mga worldly values. Ang mangyayari yan, maniligaw sila ng landas. Ngayon, kapag nangyari yun, ikaw, atin ang ito point ang finger sa bandang ulit. Kasi hindi natin ginawa yung dapat natin gawin. Okay? Okay, pang-apat, God-given duty, kung saan ay karapat-dapat natin parangalan ng ating mga ama. Model. Ito yung tinatawag na live what you teach. A father's life speaks louder than his word. Naniniwala po kayo? We are creatures of imitation. Pag mulat ang ating mata, nung sangkul pa tayo, sino unang mo nakita? Si tatay mo, di ba?
Okay, as the days go by, ginagaya natin sila. The way they speak, the way they make decisions, the way they think, the way they move, napokopya natin. Merong mga involuntary action tayo na hindi natin pansin, nakukopya natin ang ilang mga gawa. Pati yung mga nilang pagsasalita, pati yung mga accent nila, nakukuha mo din. Paano sila magalit, nakukopya lahat ka. Paano sila makitungo pag ang tatay mo ay ano yan, accommodating, hospitable, magiging ganyan ka din. Pag ikaw nagkaroon ng pamilya, meron kang bisita, kung paano tinrato ng iyong mga magulang, ang kanilang mga bisita noong araw, ganoon mo rin sila ipagtrato. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Amen. Yung bang live what you preach. Ipamuhay mo yung kanyang pinagurot mo sa iyong mga anak. Christian imitate what they see, good or bad. Naalala ko po, wala na itong TV commercial na ito eh. Ang sabi doon sa commercial, yung daw isang maling bagay ay kinokopya o ginagaya ng isang bata. O in other words, nagiging tama sa mata ng bata kapag ginagawa ng matanda. Kuha nyo? Dahil tatay niya yun, kahit mali yung ginagawa ng tatay niya, para sa kanya, tama yun. Yun ang hindi natin dapat yung maling halimbawa. Ano ba ang ibig sabihin ng halimbawa? Di ba modelo para kagayahin? Eh ngayon, ang ginagaya ng mga kabataan, model, yung beauty pageant, yun eh. Yung Gandhi character. Di ba sabi nga doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, be thou an example in words, in faith, sabi doon, in conversation. Huwag mong hayaan hamakin ka. Utos yun eh, be thou, personal tayo ng utusan. So kailangan mga kapatid maging consistent tayo, consistent example in speech and conduct. Pag sinabi mo sa mga anak mo, mahalaga sa iyong pagtitipon, gawin mo. Diba? Pag mahalaga sa iyong pagsuporta sa gawain ng Diyos, nakikita nila nagkakaloka ang anak mo. Mahalaga mo, priority mo sa iyong pananampalataya mo, gagayahin ko yan ang anak mo. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Alam niyo ba yun? Hindi nila iiwan lang. Kasi meron tinatawag ng foundational age. From age 1 up to age 7. Kung ano yung pundasyon yan, parang building. Kahit anong ipatong mo doon sa taas ng building, yung pundasyon mananatili na. Kuha nyo? Kapag ang pundasyon mo ay ang Diyos, ang kanyang mga salita, magiging pundasyon din ang anak niya. Eventually, magkaroon sila ng pamilya, ano ituturo nila sa anak mo? Hindi, yung sila. You are a man of God. A man, a godly man is a man of integrity. Pag sinabi kong integrity, napagpipig ko na sa inyo kanina, to simply said, pinamumuhay mo ang pinaniniwalaan mo. Amen? Amen. Yeah. Okay, panguli. Being teacher, no? Prepare them for life in eternity. So, teacher, basically, definition of what to teach, no? So, being a godly father, tuturo natin sa kanila. Of course, hindi lang naman yung mga skills sa buhay, practically. Hindi yung mga salita ng Diyos. Paano manalangin, paano mamuhay, paano magkaloob, paano mag-akay ng kaluluwa, o di ba? So, impart wisdom, truth, and fear of God. Yan kasi yung mahalaga eh, yung wisdom. Tinuturuan mo yan ako, alam mo anak, bago magagawa ng isang desisyon, manalangin ka muna, may ka sa Diyos ng wisdom. Kasi sinasabi ng banal na, ano ituturo mo yung salita, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding, all thy ways acknowledge, He shall direct. Kaya pa, sabi ng Diyos anak eh, lean not, sabi doon, into thy own understanding. Ano ibig sabihin? Mag-signal ng kaitan sa Lord. Yung may bigyan ka ng wisdom. So, tinuturuan siya maging marunong. Karunungan yan eh. Kaya pag gumawa ka ng desisyon, huwag mo ihihumalay ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen? Ano pa? Truth. O yun, katotohanan. Truth. Ang Bible,
ang Bible kung sasummarize nito, a single word, truth ito. Okay, merong mga truth na kasi lahat ng truth galing sa Biblia, regardless ng kung ano na sinabi. No? So yung truth dapat ay naka-integrated, no, sa buhay ng mga anak natin at ipinapasa natin sa ating mga anak. Parang mayroong kang tinatama. Self-policy, na pagka-lie, out na ko. Pero pag-truth, dapat kumenta. Kaya alam ng anak mo, ay, si Papa, hindi ko kaya yun. Alam mo, kilala ka ng anak mo. May takot sa puso. Di ba? Fear of God, hindi yun na yung katakot, kundi yung pagsunod sa. Tuturuan natin mga anak, naging masunurin sila sa Panginoon. Kung mayroong isang bagay man, na iiwan mo sa iyong anak, kung iiwan mo ang mundong ito, walang iba kayo katakot sa Diyos. Kasi yan ang whole duty of men. Sabi ng Diyos kay Haring Solomon, the wisest man who ever lived, sabi niya, the whole duty of men is to fear God and obey His commandments. Yan ang ating. Kaya ang pagkakalikha ng Diyos sa tao is to obey His commandments. Amen? Amen. Yan. So, it's not just a skill, but truth that leads to eternal life. I mean, hindi lamang tayong mga ama ay nakatanaw sa mundo ito. I mean, beyond the clouds. Ang ibig sabihin, turuan natin sila mag-impok ng kayamanan, hindi lang dito sa lupa, maging hanggang doon, sa kabilang buhay. Pagawa ng mabuti, mga ganyan, di ba? Turuan natin sila mga kapatid. So, a dedicated teacher, patulad na, dahil teacher nga ka, dedicated teacher investing in the next year. Pansinin ninyo, ako isa sa mga greatest profession in life is teaching. Bakit? Kasi wala namang engineer, wala namang scientist, wala namang mga professional, wala mga doktor, walang guru. Sino ba nagturo sa kanila in the first place? Di ba mga guru? Pero alam niyo ba, tayo mga tatay, tayo ang unang guru ng ating mga anak. At hindi tayo basta guru. Guru tayo mga pinadala ng Diyos para sa kanila, para turuan sila ng salita ng Diyos. Mga katotohanan na timeless. Hindi lang totoo at tama sa panahon nito hanggang magpakailanman. Sabi ng Panginoon, ang salita ko ay hindi, salita ng Diyos ay magpakailanman. Hindi nagbabago, hindi nagbabago. Amen? Amen. So yun, kanina pa child, the way you should go in His soul, we will not depart from it. Okay, to summarize, a father of integrity provides spiritually. Yun yung truth. Hindi lang yung mga basic needs of life. Loves consistently. Ibig sabihin, hindi nagbabago. At protects, nagpuprotekta with grace. I mean, kahit hindi ka dapat masuwayin yung anak, siya pa rin ay iyong protektahan, mahalin. Models godliness. Pakita mo, iwalay mo ang sarili mo sa mundo ito. Pakita sa mata ng anak mo, alam niya, nakaiwalay ka sa mundo ito. Amen? Amen. At teacher o teaches truth, importante yan. Tagapagturo ng katotohanan. Meaning, integrity means being the same person at home as before God. Yun ang integrity. Nasaan lugar ka man, nasa loob ng tahanan, nasa pamilya ka man, nasa labas ka man, you are the same person. Consistent ka sa iyong pamumuhay, consistent ka sa iyong mga paniniwala, sa iyong action, sa iyong practice, sa iyong behavior, consistent ka. You're a man of integrity. Okay? So mga kapatid, today, honor, appreciate, and thank you, Father. Acknowledge their love and sacrifices. And above all, thank God for the gift of fatherhood. Amen? Amen. So, a father's greatest legacy is not what he leaves to his children, but what he leaves in his children. Ang po mensahe ng Diyos sa atin sa tanghaling ito, God alone be the greatest glory. Amen. Amen.